Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-22 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Matapos na makalabas ni na Jaisel at Jared sa storage room na iyon, ay nabawasan ang bigat ng dibdib na nararamdaman ni Jaisel. Ang tanging nais niya ng mga oras na iyon ay ang makalayo na kaagad sa lugar na iyon. Kaya naman binilisan niya ang paglalakad habang nakasunod naman sa likuran niya si Jared. Nakamasid lamang ito sa balingkinitang katawan ni Jaisel at bakas sa mga mata nito ang napakakomplikadong ekspresyon. Gustong-gusto sana niyang yakapin at i-comfort si Jaisel, subalit iniiwasan naman siya nito. Gulong-gulo naman ang isip ni Jaisel ng mga sandaling iyon. At dahil sa bilis ng ginawa niyang paglalakad, ay aksidente siyang natapilok. Mabilis naman siyang nilapitan ni Jared upang alalayan. Pinilit niyang subukang muling makatayo, subalit ramdam niya ang kirot ng mga paa niya. Hindi naman nagdalawang isip si Jared na kargahin na lang siya pabalik ng hotel. Gusto mang tumanggi ni Jaisel, ay wala na rin itong nagawa. Huminto si Jared sa harap mismo ng pinto ng kwarto ni Jaisel. Nagtataka naman si Jaisel kung paano nito nalaman na iyon ang kwarto niya gayong wala naman siyang natatandaang may binanggit siya kay Jared tungkol doon. Kaya hindi na niya napigilang tanungin si Jared kung doon din ba ito nakastay sa parehong hotel. Kaswal naman siyang sinagot ni Jared. Sa kabilang kwarto ako naka-check-in. Maingat siyang ibinaba nito sa sofa sa loob ng kwarto niya. Matapos nitong gamutin ang paa niya, ay nagpaalam na rin si Jared at sinabihan siyang babalik ito kinabukasan upang matingnan muli siya. Kaya naman maagang gumising kinabukasan si Jaisel. Kinabahan siya nang bigla niyang marinig ang pagtunog ng doorbell niya at nang buksan niya ang pinto ay naroon na sa harap si Jared. Agad nitong kinamusta ang paa niya at hindi inaasahan ni Jaisel na papasok ito sa loob ng kwarto niya na parang napaka-natural lang kay Jared na gawin iyon. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang waiter na may dalang breakfast. Nagtataka naman si Jaisel dahil wala naman siyang inorder na pagkain. Si Jared pala ang umorder ng mga iyon upang sabay sila nitong kumain ng breakfast. Tahimik silang kumakain ni Jared nang biglang muling tumunog ang doorbell at kasabay noon ang boses ni Ryan. Agad namang dumilim ang mukha ni Jared nang marinig nito iyon. Halatang ayaw nito kay Ryan. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-22 yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Hindi na masyado pang nag-isip si Jaisel. Si Ryan ay kanyang assistant at magkaibigan naman sila nito. At normal lang naman na bisitahin siya nito. Ibinaba ni Jaisel ang kubyertos at lumakad siya palapit sa pinto upang buksan iyon. Good morning! Nakatulog ka ba ng mabuti? Agad na tanong nito kay Jaisel nang magbukas ang pinto. Habang nanatili ang isang magandang ngiti sa labi nito. Kasabay noon ay itinaas nito ang bitbit nitong mealbox. Saka ito muling nagsalita. Naisip ko na baka hindi ka pagising kaya dinalhan na kita ng breakfast. Natigilan naman si Jaisel at napalingon ito sa loob ng kwarto niya. Sinundan naman ng tingin ni Ryan ang direksyon na iyon at napansin niya na may ibang tao itong kasama sa loob. Nanatili namang kalmadong nakaupo si Jared sa harap ng dining table. Nang makita ni Ryan ang mga pagkain sa ibabaw ng mesa ni Jaisel ay namangha ito. Bigla namang nag-blush at nakaramdam ng guilt si Jaisel dahil sa isiping naroon sa loob ng kwarto niya ng mga oras na iyon si Jared. Salamat pero nakapag-breakfast na ako. Pagkaraan ay sagot ni Jaisel kay Ryan. Okay lang, papunta rin naman kasi ako dito kaya pinagdala na rin kita. Anyway, nagpunta ako dito para ipaalala sa'yo ang tungkol sa meeting.
Sabi naman ito kay Jaisel at nang makabawi si Ryan sa nakita, kakaiba ang ngiting ibinigay nito kay Jaisel. Matapos marinig iyon ni Jaisel ay sakalang ito biglang may naalala. Agad nitong kinuha ang cellphone niya at tiningnan ang oras na naroon. Mabuti na lamang at may natitira pa siyang ilang minuto para makaabot sa meeting na iyon. Maaari bang hintayin mo ako sandali? Maya-maya ay sabi ni Jaisel kay Ryan. Pagkasabi noon ay tumalikod na ito para bumalik sa loob ng kwarto at nakita niya si Jared na hindi pa rin tapos sa pagkain nito. Nahihiya siyang ngumiti dito saka nagsalita. Mr. Leviste, kailangan kong umattend ng meeting, kaya hindi na kita masasabayan pa sa pagkain. Agad na nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Jared pagkatapos ay napatingin ito sa suot na high heels ni Jaisel. Magpalit ka ng suot mong sapatos. Maotoridad nitong utos kay Jaisel. Ha? Saglit siyang natigilan sa sinabing iyon ni Jared. Ang tinutukoy nito ay ang high heels na balak sana niyang isuot papunta sa meeting. Marahil ay nag-aalala ito na muli siyang magkaroon ng injury sa paa gayong hindi pa nga ito lubos na magaling. Okay naman na ang mga paa ko ngayon. Pwede na siguro ito. Besides, isang pares lang na high heels ang nadala ko papunta dito. Sagot niya kay Jared. Saglit lang. Pagkaraan ay sabi nito sa kanya at pagkatapos ay kinuha nito ang cellphone niya at may kinausap ito sa kabilang linya. Bumili ka ng isang pares ng flat shoes at dalhin mo iyon dito. Oo, para kay Jaisel. Narinig niyang sabi nito sa kausap. Mr. Leviste, hindi mo na kailangan pang mag-abala para dito. Maagap na sabi niya kay Jared. Subalit na ibaba na nito ang telepono. Tumingin ito sa kanya. Saka muling nagsalita. Tapusin mo muna ang breakfast mo. May natira pang pagkain sa pinggan ni Jaisel ng mga sandaling iyon. Saglit siyang nagdalawang isip pero big boss niya si Jared at hindi niya kayang iwan na lang ito ng ganoon. At isa pa, kailangan din naman niyang hintayin ang pinabili ni Jared na sapatos para sa kanya. Mabuti pa nga siguro na tapusin muna niya ang pagkain, naisip ni Jaisel. Pagkaraan ay muli niyang binalingan si Ryan. Mauna ka na muna, may kailangan pa kasi akong hintayin. Susunod na lang ako sa'yo. Hindi ba't ako ang assistant mo? Hindi ako maaaring mauna sa'yo. Hihintayin na lang kita. Sagot nito kay Jaisel. Pagkatapos ay ngumiti ito at kasabay noon ay kusa na itong pumasok sa loob. Nang makapasok si Ryan doon ay agad nitong naramdaman ang tensyon. Sinalubong nito ang mapanganib na tingin ni Jared sa kanya. Para iyong isang babala mula sa may-ari ng teritoryong kanyang pinasok. Bahagyang nabigla si Ryan. At saka lamang nito na-realize ang isang bagay. Pagkatapos noon ay nginitaan niya si Jared at lumakad siyang palapit dito. Hindi ko ini-expect na narito ka rin pala, Mr. Leviste. What a coincidence. Hindi naman nagsalita si Jared ng kahit ano. Gayunpaman, dahil sa sekretong relasyon ni Jared kay Jaisel ay agad na nagilty si Jaisel at nagkusa na siyang mag-explain kay Ryan. Nagkita kami ni Mr. Leviste kagabi nung pabalik na ako ng hotel. At hindi ko ine-expect na sa katabing kwarto ko lang pala siya naka-check-in. Dahil magkalapit lang naman kami, sabay na kaming nag-breakfast. Paliwanag ni Jaisel kay Ryan. Wala naman talagang kahinahinala sa kanila ni Jared. Iyon sana ang gustong sabihin ni Jaisel dito. Gayunpaman, kung patuloy pa siyang magpapaliwanag, ay mas lalo lamang magmumukhang talagang may kung anong nangyayari sa pagitan nila. Tiningnan ni Ryan si Jaisel nang may complicated expression sa mukha nito. Sa hindi niya malamang dahilan ay bahagya siyang nakaramdam ng pagkabahala. Kanina lamang ay narinig niya ang pakikipag-usap ni Jared sa telepono. Hindi nito sinabi sa kausap ang size ng sapatos na pinabibili nito. Sa halip ay sinabi nitong para iyon kay Jaisel. Ang ibig sabihin lang noon
ay malinaw na alam na nito ang sukat ni Jaisel. Baka nga ilang beses na nitong naibili ng sapatos si Jaisel. At ang ibig sabihin din noon ay hindi lang isang simpleng relationship meron ang mga ito. Hindi naman nagtagal at dumating na rin si Carlo. Dala nito ang pinaka-latest style ng season na iyon. May dala din itong mga damit na akma sa panlasa at style ni Jaisel. Ang sapatos na binili nito para kay Jaisel ay sakto at kasyang-kasya lamang sa kanya. Pasensya na at naabala ka pa ng dahil dito. Matapos na magpasalamat ay magalang na sabi ni Jaisel kay Carlo bago nito isinuot ang sapatos. Muling tiningnan ni Jaisel ang orasan. Mukhang makakaabot pa sila sa meeting, isip ni Jaisel. Sabay na silang lumabas ni Jared mula sa kwarto at magkasamang sumakay ng elevator. Ang meeting na pupuntahan ni Jaisel ay nasa 3rd floor, habang si Jared naman ay sa basement ang tungo. Dahil sa pag-aakalang doon nga sa garahe pupunta si Jared ay nagpaalam na si Jaisel dito. Mr. Leviste, gusto kong magpasalamat sa kabutihan mo. See you later. Nagmamadaling paalam niya kay Jared. Kinawayan pa niya ito nang makalabas siya ng elevator. Nanatili namang nakatayo doon si Jared na wala kahit na anong ekspresyon sa mukha nito. Ang mga mata niya ay puno ng hindi malamang emosyon. Nang makita niyang naroon si Ryan kasama ni Jaisel, hindi naging maganda ang pakiramdam niya tungkol doon. Subalit kasalukuyang nasa isang engrandeng kompetisyon si Jaisel, and it was a critical period for her. Kung sakaling papalitan niya ang assistant nito, ay baka makaapekto pa iyon sa magiging performance ng dalaga. Nang makita naman ni Jaisel na magsara ang pinto ng elevator, ay nagmamadali na itong dumiretso sa conference room. Nagawa naman niyang makarating doon bago pa man mag-umpisa ang nasabing meeting. Nang mga sandaling iyon, karamihan sa mga participants ay naroon ang lahat sa conference room at mukhang may pinag-uusapan ang mga ito. Nang mapansin nila ang pagdating ni Jaisel ay bigla silang huminto sa pag-uusap at kakaiba ang tingin ng mga ito sa kanya. Dahil doon ay may kakaibang kabang naramdaman si Jaisel. Nakaupo sa dulo ng conference table ang isang middle-aged woman na nakasuot ng business suit. Siya si Martina, ang taong in charge sa kompetisyong iyon. Makapal ang makeup nito sa mukha at napakapula ng gamit nitong lipstick. Kung titingnan siya, ay mapapansin mong isa siyang matalinong babae. Tiningnan siya nito at saka ito nagsalita. So, ikaw pala si Jaisel. May ilang mga designers din ang naroon ng mga oras na yon, pero tanging ang pangalan lang ni Jaisel ang binanggit nito. Saglit namang huminto si Jaisel at saka siya magalang na sumagot dito. Yes ma'am, maaari bang tingnan mo ito? Paano mo ipaliliwanag ang tungkol dito? Pagkaraan ay sabi nito sa kanya at kasabay noon ay iniabot nito kay Jaisel ang isang tablet. Kinuha naman iyon ni Jaisel at nakita niya ang isang video file doon. Si Ryan naman na noon ay nakatayo sa tabi ni Jaisel ay bahagyang napakunot noo, saka ito nagtanong, ano yan? I'm not sure. Agad na tugon niya dito. Pagkatapos ay binuksan ni Jaisel ang file at ipinlay niya ang video. Isang familiar scene ang lumabas sa video na iyon. Iyon ang reference room na malapit sa beach at ang scene sa video ay ang pagpasok niya doon at ang pakikipag-usap niya sa security guard. Sa wakas ay narito ka na. Napakaganda mo pala. Sige, kung papayag ka sa gusto ko ay ibibigay ko sa iyo ang mga impormasyon. Malinaw ang pagkakasabi ng security guard na maririnig mula sa video na yon. Nang dahil sa mga sinabing iyon ng security guard, ang una agad na naging impresyon ng bawat isang naroon ay nagpunta doon si Jaisel upang makipagkasundo sa guard. Agad na napasimangot si Jaisel. Ang sumunod na eksena sa video ay ang
Galit na security guard na sinusubukan siyang puwersahin matapos nilang magpalitan ng mga salita. Pagkatapos ay biglang tumigil na ang video sa pagplay. Sa kabuuan ng videong iyon, kahit pa nakita doon na nanlaban siya ay wala namang ibang ebidensya na maaaring magpakita na inosente siya. Lumalabas pang willing siyang gawin ang kahit ano para lamang makuha ang gusto niya. Pagkaraan ay muli siyang tiningnan ni Martina at saka ito muling nagtanong, "Jaisel, nagpunta ka sa reference room kahapon upang palihim na kumuha ng ilang impormasyon, hindi ba?" "Nagpunta ako sa reference room pero hindi dahil sa katulad ng iniisip nyo." Muling nag-swipe si Jaisel sa tablet subalit wala na siyang iba pang video na nakita doon. Diretso niyang tiningnan sa mga mata si Martina at saka siyang nagtanong dito, "Nasaan ang ibang video? Gusto ko iyong makitang lahat." Matapos ng tanong niyang iyon, ay agad siyang tinapuna ng mapanglait na tingin ng mga taong naroon sa conference room. Nakuha pa niyang magtanong kung nasaan ang ibang video na nagpapakita ng marumi niyang behavior na kasama ang guard. May lakas pa talaga siya ng loob na ipalabas iyon? Sarkastikong komento ng isang naroon. Hindi na nga ni-retrieve ng organizer ang ilang bahagi ng video to save her. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob para magsalita ngayon dito? Dagdag pa ng isa. Gayunpaman, walang pakialam si Jaisel sa iniisip ng mga ito. At dahil ang layunin naman ng videong iyon ay upang i-frame up siya, kailangan lang din niyang gamitin ang parehong video na yon upang mapatunayan na siya'y inosente sa paratang sa kanya. Director Martina, nasaan ang ibang video? Muli niyang tanong dito. Naging matalim ang pagkakatingin ni Martina sa kanya. Ang tinging iyon ay animoy nagsasabing isa siyang masamang klase ng babae na nagpapanggap na inosente. Pagkaraan ay sumagot ito. Napasok ng hacker ang system nung nakaraang gabi at nasira ang lahat ng videos mula sa reference room. Mabuti na lamang at agad na kumilos ang aming mga technicians. Subalit, ang tanging na-retrieve na lamang nila ay ang clip na napanood mo. Bagamat hindi nilinaw ni Martina kung bakit nahack ang security video, naging malinaw para sa lahat na maaaring si Jaisel din ang may gawa noon. Siya ang nasa video na iyon at natural lamang nahahanap siya ng hacker para ma-delete ang video. So, paano mo ngayon ipaliliwanag ang tungkol dito? Muling tanong ni Martina. Matalim itong muling tumingin kay Jaisel. Sa isang iglap ay agad na nabaliktad ang topic. Nang mga sandaling iyon ay bahagyang namutla ang mukha ni Jaisel at agad siyang nakaramdam ng hindi maganda. Nahack ang video at ang tanging na-save na clip ay questionable. Ang sino mang makakapanood noon ay siguradong magkakaroon ng suspetsa. Naniniwala akong hindi mo makakayang gawin ang ganyang bagay, Jaisel. Bakit hindi mo sabihin sa lahat kung ano ang eksaktong nangyari kagabi? Pagkaraan ay mariing sabi ni Ryan. Ang matangkad nitong pangangatawan ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Jaisel na animoy siya ang tagaprotekta nito. Habang ang lahat ng naroon ay nagdududa kay Jaisel, buong-buo naman ang suporta at tiwala na ibinigay ni Ryan kay Jaisel at dahil doon, hindi niya naramdamang nag-iisa siya sa nakakapanghinang sitwasyong iyon. Nagpapasalamat siyang tumingin kay Ryan at saka siya muling nagsalita. Nang pabalik na ako sa hotel kagabi, nakasalubong ko si Kevin. Sinabi niya sa akin na may kailangan siyang hanapin na dokumento at kailangan niyang mahanap agad iyon at nakiusap siya sa akin na tulungan ko siya. Isinama niya ako sa isang storage room na malapit sa beach. Pero hindi siya pumasok sa loob. Sa halip ay itinulak niya ako papasok doon at pagkatapos ay inilak niya ang pinto at saka siya umalis. Pagkatapos noon, nakita ko sa labas ang guard at humingi ako ng tulong sa kanya para mabuksan ang pinto. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang sinabi niya sa akin nang makapasok siya doon.
pero hindi ako gumawa ng kahit na anong deal sa kanya. Hindi rin ako naghanap ng kahit na anong impormasyon katulad ng sinasabi nyo. Kung ayaw nyong maniwala sa akin, tawagan nyo sila at saka sila parehong tanungin. Yun lang ang tanging paraan na naisip niya ng mga sandaling iyon. Nag-resign na si Kevin kahapon at tanghali pa lang ay umalis na siya ng lugar na ito. Pagkaraan ay sabi sa kanya ni Martina. At walang anumang ekspresyon na tiningnan siya nito. Ang mga sinabi nito ay parang isang matalas na patalim na lalong nagpatibay na hindi totoo ang sinasabi ni Jaisel. Natigilan si Jaisel pagkarinig niya noon. Nag-resign na si Kevin? Imposible iyon. Nakita ko pa lang siya kagabi at siya ang nagsama sa akin doon. Kahapon, ako ang personal na naghatid kay Kevin kasama ang iba pa naming kasamahan. At hindi naman namin nakita pati na rin ang mga security guards na bumalik siya dito. Hindi nakatiis na sabi ng isang staff member na naroon na parang ayaw na nitong itolerate pa si Jaisel. At ilang staff pang naroon ang tumatangong sumang-ayon dito. Dahil sa pagpapatunay ng mga taong iyon, lalo lamang lumabas na nagsisinungaling si Jaisel. Dahil doon, lalo lamang nalito si Jaisel. Pero sigurado siyang si Kevin ang nagsama sa kanya papunta sa reference room na iyon ng nakaraang gabi. Ano ba ang nangyayaring ito? Tanong niya sa sarili. Si Margaret, na noon ay maayos na nakaupo, ay biglang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Tiningnan niya si Jaisel at ang mga mata nito ay puno ng pagkadisgusto sa dalaga. Sinadya nitong magsalita ng mahina pero malinaw na maririnig ng bawat isang naroon. Jaisel, gumawa ka na naman ng ganitong bagay? Na-kick out ka na sa isang design competition 2 years ago dahil sa paggamit ng maruming paraan. Hindi ka pa ba nagsisisi? Nang marinig naman iyon ni Martina ay parang may bigla itong naalala. Muli nitong tiningnan si Jaisel at hindi na nito naitago ang pagkadismaya nang muli itong magsalita. So, iyon pala ang tunay na rason kung bakit ka na-kick out sa design competition 2 years ago. Ang ma-kick out sa isang kompetisyon ay isang bagay na dapat na imbestigahan. Gayunpaman, walang anumang rason na nakatala sa records data kung bakit siya na-kick out, kaya naman hindi na iyon gaanong pinagtuunan pa ng pansin ni Martina. Gayunpaman, kung iyon nga ang tunay na rason, hindi namin pinapayagan ng isang taong may hindi magandang moral character na lumahok sa design competition ito. Jaisel, ang mabuti pa ay ihanda mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Seryoso at mariing pahayag ni Martina. Natigilan si Jaisel sa narinig. Sinasabi ng mga itong umalis na siya? Hindi naging madali para sa kanya na makuha ang qualification para sa kompetisyong iyon. Paanong mapapaalis na lang siya doon ng ganoon kadali? Isa pa, inaakusahan siya ng isang krimen na hindi naman niya ginawa. Nang dahil doon ay maaaring masira na ng tuluyan ang kinabukasan niya. Margaret, wag mong iligaw ang isip ng mga tao dito. Kung hindi dahil sa paggamit mo ng iyong kapangyarihan para isuppress ako 2 years ago, sa palagay mo ba makikick out ako noon? Ikaw ang may kagagawan at may tao kang inutusan para i-cancel ang participation ko ng walang dahilan. Pagkatapos ay matalim niyang tiningnan si Margaret. Nagkibit balikat lamang si Margaret at inosente nitong tiningnan si Jaisel na parang wala itong pakialam. Saka ito nagsalita. Maaari mong sabihin ang kahit na anong gusto mo. In any case, 2 years ago, walang kahit na anong specific na rason na naitala at naidokumento para maisalba ka sa kahihiyan. Sa halip na makipagtalo ito kay Jaisel, ay mas lalo lang nitong pinagmukhang tunay ang mga akusasyon laban kay Jaisel. Lalo namang naging matalim ang tingin ni Martina sa kanya.
Jaisal felt desperate. 2 years ago ay pinigilan ng isang taong may malakas na impluwensya na makapasok siya sa kompetisyon at ngayon naman ay wala na siyang chance pa para patunayan na inosente siya. Okay lang yan. Pagkaraan ay isang tapik sa balikat ni Jaisal ang naramdaman niya upang i-comfort siya. Humakbang si Ryan mula sa tabi niya. Napaka-confident nitong tingnan at bahagya iyong naka-intimidate sa mga naroon. Pagkatapos ay tumingin ito kay Martina at saka nagsalita. Dahil wala namang wastong impormasyon o ebidensya na maaaring magpatunay sa inyong mga salita, there is a chance that anyone could lie about the incident 2 years ago. At isa pa, dapat lang tayong maging logical tungkol sa kasong naganap kagabi. Makikita sa video na hindi naman sumang-ayon si Jaisal sa security guard mula sa umpisa. At posible rin na napagkamalan nito si Jaisal na ibang tao. Ang kasong ito ay napakahalaga para sa magiging future ng isang designer. Hindi maaaring gumawa ng isang mabilis na desisyon tungkol dito at nararapat lamang na maimbestigahan itong mabuti. Ang katotohanan ay nasa harap na natin. Ano pa ang kailangang imbestigahan? Pagkaraan ay sagot ni Margaret. Isa pa, ang rules para sa next round ay dapat nang mai-announce ngayong araw na ito. Sinasabi mo bang hayaan na lang na manatili sa kompetisyon ng isang mandarayang katulad ni Jaisal? Tama yon. Kung patuloy siyang mananatili bilang kalahok, paano pa magiging patas ang kompetisyong ito? Sabad naman ang isa pang naroon. Ang iba pang mga designer ay isa't isang nagsalita. Nagdilim naman ang mukha ni Ryan at tinapunan nito ng matalim na tingin si Margaret. Maaaring wala itong kinalaman sa bagay na iyon, subalit ito ang gumagawa ng issue para maging mas komplikado ang mahalagang sandaling iyon. Ano sa palagay nyo, Director Martina? Naniniwala akong isa kayong makatwirang tao. There was a hint of warning in his tone nang sabihin iyon ni Ryan. Pagkasabi niyon ay tuwid itong tumingin kay Martina. Bahagya namang nasorpresa si Martina. Veterana na siya pagdating sa trabahong iyon. Bago niya marating ang kasalukuyan niyang posisyon, ay marami na rin siyang nakitang maimpluwensya at makapangyarihang tao. Si Ryan na noon ay nakatayo sa harap niya, ay nakapagbigay din sa kanya ng parehong pakiramdam na isa itong taong may sinasabi sa buhay. May pakiramdam siyang, ito ay hindi lamang isang simpleng assistant. Dahil sa ginawa nitong pagtayo at pagbibigay ng boses kay Jaisal, agad na nagdalawang isip si Martina. Hindi siya mangangahas na magdikta at paalisin si Jaisal ng sandaling iyon. Director Martina, handa akong makipagtulungan para sa imbestigasyon, para mapatunayan na inosente ako. Pagkaraan ay sabi dito ni Jaisal. Yun na ang pinakamalaking kompromiso na maaari niyang gawin. Mayroon pang 1 linggo bago ang susunod na round para sa kompetisyon. Ang pagde-design ay isang gawaing nangangailangan ng sapat na panahon at kung hindi maibibigay ang mga rules sa tamang oras, ay baka hindi siya makagawa ng kahit na ano. At isa pa, ang isang seryosong investigasyon ay maaaring tumagal ng 2 o 3 araw. Ang matindi pa dito ay baka wala pa ring maging maayos na resulta hanggang sa matapos ang kompetisyon. Siguradong nabasa na niya ang mga impormasyon kagabi. Kahit na hindi ipaalam sa kanya ang rules, maaari pa rin niyang mapaghandaan ang lahat in advance all by herself. Maya-maya ay sabi ng isang participant na naroon. Isinusumpa kong wala akong nabasang kahit na anong dokumento. Maagap namang sagot ni Jaisal. May ebidensya na nga mula sa video at gusto mo pa ring i-deny ang ginawa mo? Besides, sino naman ang maniniwala sa mga sinasabi mo? Pagkaraan ay sabi ni Margaret. Nanunuya nitong tiningnan si Jaisal at saka ngumisi. Sinikap naman ni Jaisal na pigilan ang kanyang sarili ng mga sandaling iyon.
Sa sinabing iyon ni Margaret, ay para nitong binudbura ng asin ang sugat ni Jaisel para lalo pa itong masaktan. Napakunot noon naman si Martina na may komplikadong ekspresyon sa mukha nito. Ang sitwasyon ng mga oras na iyon ay hindi naging madali para sa kanya na maresolba. Sa kabilang banda, si Margaret at ang iba pang designers ay nagpahayag ng kagustuhan ng mga itong paalisin si Jaisel doon. Isa pa, si Margaret ay miyembro ng may impluwensyang pamilya at ang mga iyon ang nakasuporta sa likod nito. Gayunpaman, hindi rin naman siya mangangahas na i-offend si Ryan, na naging misteryoso subalit mukhang isang mapanganib na individual. Habang nagdadalawang isip si Martina at hindi sigurado kung anong dapat na gawin, ay biglang nag-ring ang extension phone sa katabi nito. "Excuse me, I had to take this call." Nagmamadaling sabi nito sa lahat ng naroon at agad nitong sinagot ang tawag na iyon at lumabas ito mula sa conference room. "Hello sir," magalang na sagot nito sa telepono. Isang maotoridad na boses ng isang lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Hindi dapat na maalis si Jaisel mula sa kompetisyon. Nagulat naman si Martina nang marinig iyon. Kahit ang chairman ay alam ang tungkol sa pangyayaring iyon. Bukod pa doon, ay direkta itong nagbigay ng utos upang hindi alisin si Jaisel sa kompetisyon. Bigla siyang naguluhan. "Sir, ang kaso tungkol kay Jaisel ay hindi kasing simple ng inaakala nyo. May ebidensya kami mula sa video. Wala akong pakialam kung mayroon mang kahit na anong ebidensya. Hindi maaaring ma-offend si Jaisel," mariing sabi nito kay Martina. Matapos na sabihin iyon, bahagyang bumaba ang tono ng boses ng chairman. Si Jaisel ang fiancé ni Mr. Leviste. Sandaling natigilan si Martina saka ito muling nagtanong. Hindi ba isang simpleng empleyada lamang si Jaisel sa isang branch ng kumpanya ni Mr. Leviste? Kung isang simpleng empleyada lang si Jaisel, sa palagay mo ba ay sasadyain ni Mr. Leviste na personal akong tawagan at iutos na gawin ito? Mababakas ang matinding takot sa boses ng chairman habang sinasabi nito iyon. Kung mapapaalis si Jaisel ay maaaring hindi na makasurvive pa ang kumpanya nila hanggang bukas ng umaga. Martina was shocked and confused at the same time. Pero may ebidensya tayo mula sa video kagabi. Kung ipagwawalang bahala natin ang bagay na ito, baka hindi natin makumbinsi ang ibang designer. That's your problem. Umisip ka ng ibang paraan para maresolba iyan. Pagkatapos na sabihin iyon ng chairman, ay ibinaba na nito ang telepono. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ito? Paano kaya ngayon magdidesisyon si Direktor Martina? Ano kaya ang maiisip nitong solusyon para sa problema nilang iyon? Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Silence is the best answer to someone who doesn't value your words. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.